Ilalabas naman sa tamang panahon ang magiging resulta ng investigasyon ng pambansang pulisya at maging ng DILG sa nangyari pong shooting incident sa loob mismo ng campus ng Ateneo de Zamboanga University Junior High School building. Kunin natin ang live report at ang detalye po ng ulat na yan mula kay Vic Sumintak na nasa Zamboanga rin. Vic. Alex, ilang araw matapos ang naganap na shooting incident sa loob mismo ng campus ng Ateneo de Zamboanga University Junior High School building at matapos isagawa ng mga otoridad ang kanilang investigasyon, maituturing ng ligtas ang lahat ng paaralan dito sa Zamboanga City at iniutos na ni DILG Secretary John Vic Remulla na sa araw ng Lunes ay pwede nang buksan ang campus ng Ateneo de Zamboanga University Junior High School. Inihayag ni Department of Interior and Local Government o DILG Secretary John Vic Remulla na nakuha na ang lahat ng ebidensya at isinagawa na rin ang digital forensic sa nangyaring shooting incident sa loob ng campus ng Ateneo de Zamboanga University Junior High School building na kinasangkutan ng minor de edad na estudyante. Sinabi ni Secretary Remulla ang minor de edad na suspect maging ang mga tinamaan ng pamamaril ay pawang mga biktima ng sirkumstansya dulot ng masamang impluensya ng social media. This is a case of misguidance. This is a case of undue influence by certain games on the internet. Inihayag ni Remulla na safe na ang Zamboanga at kailangang bumalik na sa normal, kaya sa Lunes ay balik na ang klase sa Ateneo de Zamboanga University Junior High School building. Ayon kay Remulla, ilalabas ang resulta ng investigasyon ng PNP sa shooting incident sa Ateneo de Zamboanga University Junior High School building sa tamang panahon. We have told you that we have the details of who shot, who was shot, who were the victims. But the final police report will come out in a few days. And again, let me assure you, Zamboanga is safe. And we will keep it safe. Niliwanag ni Remulla na walang cultural clash sa pagitan ng mga Muslim at non-Muslim, kundi ang nangyari ay clash sa pagitan ng teknolohiya at accountability. We're here to assure that it is not a cultural clash of Muslims and Filipinos. Again, the families knew each other well. So it's not a clash between faiths, but it is a clash between technology and accountability. Binigyang diin ni Remulla na nakikipagtulungan na ang DILG sa Kongreso para pabigatin ang pananagutan ng mga gun holders na ang kanilang baril ay nagagamit sa krimen ng ibang tao. Alex, hiniling din ni Secretary Remulla na kinakailangan talaga ang whole of the community approach at saka whole of the government approach para hindi na maulit ang mga nangyayaring karahasan sa mga paaralan. Balik sa inyo, Alex. Okay, Vic, yung binabanggit ng DILG, ibig sabihin walang naimpluwensyahan ang bata ng ibang grupo, no? So, sarili niya itong kagagawan lamang, parang ganoon ba, Vic? Tama, Alex, doon sa pahayag ni Secretary Remulla, doon sa kanilang ginawang analysis, sa ginawang investigasyon, ang konklusyon ng DILG at saka ng PNP, yung minor de edad, he acted on his own without any pressure doon sa sinasabi nila na ginawa nitong minor de edad na nagsagawa ng pamamaril dyan nga sa campus ng Ateneo de Zamboanga University, Alex. Oo, pero hindi naman to ibig sabihin na off the hook na yung tatay na may-ari ng baril. Hindi, Alex, kasi iba yung gagawin na investigasyon at saka pagpapanagot doon sa tatay. Kaya ang sabi ni Secretary Remulla, hihigpitan nila, hihilingin mismo sa Kongreso na higpitan yung pagpaparusa sa lahat ng mga
lehitimo na nagmamay-ari ng baril na yung kanilang mga baril na nagagamit sa krimen nang hindi sila mismo ang may hawak ay dapat pabigatin ang parusa. Dahil sa ngayon, tanging parang reckless imprudence lamang yung para bang ang inalimbawa ni Secretary Remulla Alex, para bang yung kotse mo ipinahira mo naka-aksidente, masyadong magaan yung parusa. Ang gustong mangyari ngayon ng DILG at ng PNP, higpitan para magkaroon ng accountability lahat ng mga may-ari ng baril na lisensyado, Alex. Okay, para maintindihan ng ating mga kababayan, yung binabanggit mo, dahil parang pinahiram lang to ng gobyerno, no? Pag-aari ng gobyerno ang armas at ibinigay ito dun sa tatay na custom police officer, so ibig sabihin, wala siyang hawak na license to operate a firearms? Walang LTOP, parang ganon? Yung government issue, Alex, mayroon yung MR na tinatawag. Pero may isa pang baril eh. Yun yung lisensyado na mayroong LTOP at mayroong permit to carry na ibinigay ng Philippine National Police Firearms and Explosive Office, Alex. Oo, okay. Sige, maraming salamat sa iyo, Vic Sumintak. Live pa rin po dyan, dito pa rin po sa Zamboanga.